Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang debt collector na nagngangalang Beck, na inatasan ng kanyang amo na maningil ng utang mula sa isang kliyente ng gabing yun. Ang kliyente ay si Brian, isang American football player. Dahil nag-e-enjoy si Beck sa panunood ng American football games, ginawa niya ang trabaho sa pinakamagalang at tahimik na paraan. Tumaya si Brian noong nakaraang linggo ngunit hindi pa niya nababayaran ang napagkasundoan na halaga na $50,000. I'm gonna need the ring. I'll make sure you get it back. Sa kabila ng mabait na pakikitungo ni Beck, sinalubong siya ng galit at sigaw dahil si Brian ay nasa gitna ng isang meeting kasama ang kanyang mga teammate na mas malaki at mas malakas kaysa sa ating bida. Nagpasya si Beck na umalis, hindi dahil sa takot sa mga kaibigan ni Brian, ngunit dahil ayaw niyang magdulot ng eksena na posibleng maglagay sa panganib sa big game na magaganap sa susunod na linggo. Gayunpaman, nanindigan ng amo ni Beck na ang utang ay dapat na makolekta ng gabing yun. Nang wala ng ibang choice, bumalik si Beck upang kumprontahin si Brian, at sa pagkakataong ito ay handa ng gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Hindi lamang physically strong si Beck, ngunit highly skilled din siya sa hand-to-hand combat. Mabilis na pinatumba ni Beck ang mga kaibigan ni Brian sa kabila ng kanilang laki, na naging sanhi ng pagpanik ni Brian. Tinangka ni Brian na tumakas ngunit nagawa siyang hulihin ni Beck, bago kinuha ang diamond ring ni Brian bilang collateral. Pagkatapos nito, umalis na si Beck sa club at handa nang mag-report sa kanyang amo, nang bigla siyang tinambangan at binaril ng rubber bullets, na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay, na-realize niya na ang pag-atake ay ginawa ng walang iba kundi ang sarili niyang boss na si Billy. Lumalabas na sinabutahe ni Billy ang misyon upang manipulahin muli si Beck, at pilitin siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho bilang debt collector bilang bahagi ng isang agreement upang mabayaran ang mga nakaraang pagkakamali at mabawi ang ownership ng kanyang restaurant. Kinailangan ni Billy ang tulong ni Beck para sa isa pang trabaho, at sa pagkakataong ito, mas komplikado ang gawain. Inutusan si Beck na kunin ang anak ni Billy na si Travis, na kasalukuyang nasa Amazon. Kung magtatagumpay si Beck, hindi lamang niya mababawi ang ownership ng kanyang restaurant, ngunit babayaran din siya ng $4 million. Gayunpaman, hindi partikular na namotivate si Beck sa pera ngunit sumang-ayon na rin siya at naghanda ng umalis papunta sa Amazon. Upang makarating sa lokasyon, kailangang sumakay ni Beck ng isang maliit na eroplano ngunit naging mas komplikado ang sitwasyon nang matuklasan niya na ang landing strip ay isang cattle ranch na walang maayos na airport. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang anak ni Billy na si Travis. Sa kabila ng kanyang magulong itsura, si Travis ay dating isang doctoral candidate sa Stanford University. Sa halip na ituloy ang kanyang academic career, mas pinili niyang makipagsapalaran sa Amazon rainforest sa paghahanap ng isang legendary treasure. Nang umagang yun, makikita si Travis na humihingi ng tulong sa isang local bar owner na nagngangalang Mariana, at ipinaliwanag na malapit na niyang mahanap ang kayamanan, ngunit kailangan niya ng bangka upang maabot ito. Hindi nagtagal, nakarating na si Beck sa bayan kung saan matatagpuan si Travis. Sa halip na magdulot ng gulo, nagpasya siyang makipagkita sa local ruler na nagngangalang Hatcher, na lumalabas na isang diamond mining businessman. Kinokontrol ni Hatcher ang halos lahat ng residente ng bayan, at sinasamantala sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliit na sahod habang inilalagay ang kanilang buhay sa mapanganib na kondisyon sa trabaho. Gayunpaman, ang mga residente ay masyadong natatakot na kalabanin siya dahil si Hatcher ay may isang pangkat ng mga armadong gwardya. Ipinaliwanag ni Beck na naroon siya para iuwi si Travis, ngunit humingi si Hatcher ng $10,000 bilang kapalit. Dahil sa ayaw ni Beck ng anumang komplikasyon, pumayag na siya at agad na ibinigay ang bayad. Nang walang sinasayang na oras, agad na pumunta si Beck sa bar kung saan matatagpuan si Travis. Nang makita siya, inalok ni Beck si Travis ng isang simpleng pagpipilian, umuwi ng kusa o pupuwersahin siya. Ang nagpapanik na si Travis ay sinubukang lumaban, ngunit ito ay hindi nagbigay ng hamon para kay Beck. Nang malapit na silang umalis, muling nagpakita si Hatcher, at mayabang na ibinalita na gusto niyang kanselahin ang kanilang naunang kasunduan. Inihayag ni Hatcher na alam ni Travis ang lokasyon ng legendary treasure, at sa makatuwid ay dapat siyang manatili sa bayan hanggang sa matagpuan ang kayamanan. Sa puntong ito, nasubukan ng pasensya ni Beck nang si Hatcher ay lalong mas naging arogante, at tumangging ibalik ang $10,000 na binayaran ni Beck. Nang wala ng ibang opsyon, nagpasya si Beck na patumbahin ang lahat ng mga tauhan ni Hatcher. Gayunpaman, nanatiling matigas si Hatcher at ipinadala ang kanyang pinakamahusay na enforcer para hulihin si Beck.
Nang makita ito, nagpasya si Beck na mas mabuting tumakas kasama si Travis, na siyang pangunahing layunin ng kanyang misyon. Habang tumatakas, si Travis ay hindi tumitigil sa pagsasalita at biglang nagrebelde, na naging sanhi para mahulog ang kanilang sasakyan sa matarik na bangin. Sa pagbagsak, malubhang nasugatan si Beck, na tumama sa ilang mga puno sa kanyang pagbulusok, at kalaunan ay parehong nahulog sa lawa. Sa pananamantala ng sitwasyon, sinuri ni Travis ang mga bulsa ni Beck at hinanap ang susi ng handcuff. Gayunpaman, ang kanyang pagtakas ay hindi naging matagumpay, dahil mabilis na nakarecover si Beck at muling nagpakita. Kahit nasaksihan na ni Travis ang kahangahangang kakayahan ni Beck, hindi pa rin siya nagpapigil at nagpas siyang hamunin muli ang ating bida. Samantala, dumating si Hatcher at ang kanyang mga tauhan sa gilid ng bangin, at na-realize na pareho ditong nahulog sina Travis at Beck. Bagamat mapanganib ang pagpasok sa kagubatan, determinado si Hatcher na hanapin sila. Samantala, habang naglalakad sa mas malalim na parte ng kagubatan, nagsimulang maging curious si Travis tungkol kay Beck. Nagtataka siya kung bakit si Beck, na isang debt collector, ay pumunta sa Amazon nang walang anumang armas. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Beck na sa tuwing may hawak siyang sandata, merong nasasaktan, kaya naman mas pinili niyang lumaban gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng 5 oras na paglalakad, biglang kailangang mag-jingle ni Travis at hiniling kay Beck na ibaba ang kanyang pantalon, dahil ang kanyang mga kamay ay naka-handcuff pa rin. Gayunpaman, ito ay isang panloloko lamang at ginamit ni Travis ang sandali upang i-activate ang isang bitag na nakatago malapit sa isang puno, na naging dahilan upang mabitin si Beck ng patiwarik. Habang nakabitin si Beck, ang susi ng handcuff at ang kanyang mga mahahalagang bagay ay nahulog mula sa kanyang bulsa, na nagpahintulot kay Travis na kunin ang susi at naghanda na upang tumakas. Bago umalis, kinutya ni Travis si Beck dahil nahuli siya sa isang simpleng bitag, ngunit mabilis na tumama ang karma nang si Travis ay nahulog sa parehong patibong. Ngayon, ang parehong lalaki ay na-stuck sa parehong mahirap na kalagayan, at nakabitin ng magkatabi. Dahil papalapit na ang mga rebelde sa kanilang lokasyon, iminungkahi ni Beck na magtulungan sila upang makahanap ng paraan bago sila mahuli. Mas lumala pa ang kanilang sitwasyon nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga unggoy sa kagubatan. Mabilis na ipinaliwanag ni Travis na ang mga unggoy na ito ay kilala sa kanilang kalupitan at ang kanilang mga kagat ay maaaring magdulot ng impeksyon na maaaring humantong sa kamatayan. Hindi nagtagal, parehong sina Travis at Beck ay nahuli ng mga rebel troops. Sa kabutihang palad, kayang magsalita ni Travis sa lokal na wika, at sinubukang ipaliwanag ang kanilang presensya sa Forbidden Area. Gayunpaman, sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, ginamit ni Travis ang pagkakataon para sabihin sa mga rebelde na si Beck ay isa sa mga tauhan ni Hatcher. Labis itong ikinagalit ng mga rebelde at naghanda ng patayin ang walang kamalay-malay na si Beck. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng mga rebelde na nagngangalang Manito ay nagpas siyang hamunin si Beck sa isang hand-to-hand combat. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ni Beck na ipaliwanag na ayaw niyang lumaban, inilunsad ni Manito ang kanyang pag-atake. Lumalabas na si Manito ay isang magaling na fighter at si Beck ay nabugbog ng husto. Ngunit nang tuluyan ng maubos ang pasensya ni Beck, buong lakas siyang lumaban, at tuluyang natalo si Manito at ang kanyang mga tauhan. Sa panahon ng laban, biglang lumitaw si Mariana at sa pagkabigla ni Travis, si Manito at ang mga rebelde ay nagpakita ng malaking paggalang, na nagpapakita na siya talaga ang tunay na pinuno ng rebeldeng grupo. Bagamat hindi inaasahan ang revelasyong ito, iniligtas nito ang buhay ni Beck at Travis. Kalaunan, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy para sa hapunan, ipinaliwanag ni Mariana na ang rebeldeng grupo na pinamumunuan niya ay binubuo ng mga taga-nayon na hindi na kayang tiisin ang kalupitan ni Hatcher. Ang kanilang mga bukirin ay sapilitang kinuha upang gawing minahan at ang kanilang mga ani sa ngayon ay napupunta lamang sa bulsa ni Hatcher. Sa gitna ng pag-uusap, humingi ng paumanhin si Manito kay Beck para sa kanyang pag-uugali kanina at binigyan siya ng kwintas. Sa kasamaang palad, ang kanilang kapayapaan ay naging panandalian lamang, nang natuklasan ng mga tropa ni Hatcher ang kanilang lokasyon. Sa sumunod na kaguluhan, napatay ang karamihan sa grupo ni Mariana, at tanging sina Mariana, Beck at Travis lamang ang nakatakas sakay ng isang bangka. Kinabukasan, matapos ang mahabang paglalakbay, biglang pinilit ni Mariana si Travis na tulungan siyang hanapin ang legendary treasure, dahil ito ang tanging pag-asa ng mga taga-nayon para mabawi ang kanilang lupain at mamuhay ng disenteng buhay. Nag-aatubili namang sumang-ayon si Beck sa plano ni Mariana, ngunit sa ilalim ng kondisyon na kapag nahanap na nila ang kayamanan,
kailangan niyang tulungan sila na makatakas sa kagubatan. Nang wala ng ibang choice, pinangunahan ni Travis ang grupo patungo sa lokasyon ng kayamanan. Sa kanilang paglalakbay, napag-alaman na si Beck ay lumaki sa isang gangster environment. Mula sa murang edad, ginugol niya ang kanyang oras sa pakikipaglaban at sa huli ay nagtrabaho para kay Billy. Ang pinakalayunin ni Beck ay kumpletuhin ang misyon na ito para mapalaya niya ang kanyang sarili mula sa kanyang nakaraan at magsimula ng bagong buhay bilang restaurant owner. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay nakarating na rin sila sa isang talon. Batay sa kanyang pananaliksik, kumpiyansa si Travis na ang kayamanan ay nakatago sa likod nito. Kasunod ng kanyang mga instruksyon, natuklasan ni Beck at Mariana ang isang kuweba sa likod ng talon. Sinubukan ni Travis na magsindi ng apoy para lumiwanag, ngunit ang kuweba ay puno ng methane gas na nagdulot ng pagsabog. Sa kabutihang palad, hindi sila nasaktan sa pagsabog, na nagpahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap para sa kayamanan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga hamon upang makuha ang kayamanan. Ang grupo ay kailangang mag-navigate sa isang serye ng mga wooden column na kapag nagalaw ng bahagya ay magti-trigger ng paghulog ng mga bato mula sa itaas. Sa kabutihang palad, matalinong na-realize ni Travis na merong isang clue sa ilalim ng sahig. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga clues, mararating na nila ng ligtas ang next point. Gayunpaman, ang pagpapatunay sa teoryang ito ay nangangailangan na ipagsapalaran ni Travis ang kanyang buhay. Sa huli, matagumpay na nakalabas ng kuweba ang tatlo nang hindi nasasaktan. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, inanyayahan sila ni Mariana na kumain ng isang espesyal na prutas ng gabing yun. Nabunyag na ang kayamanan na kanilang natagpuan ay may hindi kapani-paniwalang halaga, na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar dahil sa koneksyon nito sa sinaunang sibilisasyon. Plano ni Mariana na gamitin ang nalikom na pera upang muling itayo ang nayon, na magpapahintulot sa mga taga-nayon na bumalik sa pagsasaka at makatakas sa mapang-aping si Hatcher. Sa kasamaang palad, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay pabalik sa nayon, sina Beck at Travis ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa kanilang mga katawan. Lumalabas na ang prutas na ipinakain sa kanila ni Mariana ay merong lason, at nilason sila nito dahil ayaw niyang ibahagi ang 50% ng kita ng kayamanan kay Travis. Sa kabila ng pagtatraidor na ito, tinupad ni Mariana ang kanyang salita kay Beck at ipinakita sa kanila ang daan palabas ng kagubatan, bago umalis. Makalipas ang 5 oras, nagsimula nang mawala ang paralyzing effect ng nakalalasong prutas. Nang mabawi ni Beck ang kontrol sa kanyang katawan, muling lumitaw ang mga unggoy sa kagubatan. Dahil sa trauma sa naunang engkwentro, sinubukang gumalaw ni Beck ngunit bahagya pa ring paralisado ang kanyang katawan na halos para siyang na-stroke. Kalaunan, ganap nang humupa ang lason at sina Beck at Travis ay nagtungo na sa airstrip, kung saan muli nilang nakasama ang kanilang piloto na si Ernie. Sa pag-aalala tungkol sa maaaring gawin ni Hatcher, hinimok ni Beck si Ernie na ihanda ang eroplano para sa agarang pag-alis. Gayunpaman, ibinunyag ni Ernie na hindi sila hahabulin ni Hatcher dahil natagpuan na niya ang legendary treasure noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag niya na sa kanilang pagtakas, nahuli si Mariana ng mga tropa ni Hatcher. Dahil alam niyang parehong nasa panganib ang buhay ni Mariana at ang mga taga-nayon, naramdaman ni Beck na obligasyon niyang bumalik sa bayan, kahit na pinagtraidoran sila ni Mariana. Napagtanto ni Beck na ginawa lang ito ni Mariana sa pagnanais na protektahan ang kanyang mga tao. Sa kagustuhang tumulong, nagpa siya si Beck na bumalik sa bayan at iniwan si Travis kay Ernie, ngunit iginiit ni Travis na hindi matatalo ni Beck si Hatcher nang wala ang kanyang tulong. Samantala, makikitang nakakulong si Mariana at kinukwestiyon siya ni Hatcher. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isa sa mga subordinate ni Hatcher ang nagulat na si Beck ay naglunsad ng isang pag-atake sa Outpost 1. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala si Beck ng isang mapagbantang mensahe kay Hatcher at nag-alok sa kanya ng 2 pagpipilian, ang umalis ng mapayapa o mapilitang umalis. Si Hatcher at ang kanyang mga tauhan ay nagtawanan sa banta, ngunit dahil alam nila ang mga kakayahan ni Beck, nagsimula silang maghanda para sa isang hindi may iwasang paghaharap. Habang naghahanda sila, biglang tumugtog ang isang malakas na musika at nabunyag na ito ay si Ernie. Sa sandaling yun, dumating si Ernie sa isang pasikat na paraan at binigkas ang isang tula para sa mga sundalo ni Hatcher, na kumuha sa kanilang atensyon. Sa sandaling simulan muli ni Ernie ang pagtugtog ng kanyang musika, dose-dose ng mga baka ang nagstampede sa nayon, na nagpatumba sa ilang mga tauhan ni Hatcher. Gayunpaman, ito ay isa lang distraction para sa tunay na pag-atake, at sinimulan na ni Beck na patumbahin ang mga kalaban ng paisa-isa.
Sa kabila ng pakikipaglaban sa napakaraming armadong sundalo, lumaban siya gamit lamang ang kanyang mga kamay. Samantala, si Travis naman ay naatasang magbigay ng distraction sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang shot. Kalaunan, natrap siya sa loob ng isang tindahan at kinailangang harapin ang isa sa mga tauhan ni Hatcher sa isang suntukan. Habang pinapanood ang nangyayaring kaguluhan sa CCTV, nagsimulang magpanik si Hatcher at inutusan ang kanyang mga tauhan na mabilis na ilikas ang kayamanan. Samantala, mas tumindi pa ang sitwasyon nang makita ni Travis ang kanyang sarili na natrap sa loob ng isang bus, habang ang mga kalaban sa bubong ay patuloy siyang pinapaulanan ng bala. Dahil hindi kayang abutin ni Beck ang mga kalaban sa rooftop, nagpasya siyang gumamit ng sandata para iligtas si Travis. Sa loob lang ng 20 segundo, 8 kalaban ang namatay, na nagpapakita kung bakit iniiwasan ni Beck ang paggamit ng mga armas. Kasabay nito, napagtanto ni Travis na ang mga tauhan ni Hatcher ay nagtatangkang tumakas dala ang kayamanan. Nang walang pag-aalinlangan, ibinangga niya ang isang kotse sa kanilang sasakyan. Samantala, naharap si Beck sa isang bagong hamon habang inaatake siya ng 3 whip-wielding fighters, na napatunayang mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Habang nahihirapan si Beck na labanan sila, sinamantala ni Hatcher at ng kanyang mga tauhan ang isang blind spot para subukang barilin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Travis sa tamang oras upang tulungan ang kasamahan. Hindi nagtagal, inako na ni Hatcher ang kanyang pagkatalo at nangakong ititigil ang pag-atake. Gayunpaman, ang mga taga-nayon, na galit sa kalupitan ni Hatcher, ay nagtipon at naghanda ng patayin siya. Ang tanging pumipigil sa kanila ay ang presensya ni Beck. Binigyan ni Beck si Hatcher ng huling pagkakataon para humingi ng tawad sa mga taga-nayon at umalis ng mapayapa. Ngunit nang magsasalita na si Hatcher, may bumaril sa kanya, na tumapos sa pang-aaping nararanasan sa nayon ni Mariana. Hindi nagtagal, nakaramdam si Beck ng kalungkutan nang magsuspecha siyang kinuha ni Travis ang kayamanan at tumakas sa panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, napatunayang mali ang kanyang mga hinala nang muling lumitaw si Travis at ibinigay ang kayamanan kay Mariana. Sa simula pa lang, hindi hinangad ni Travis ang pera ngunit sa halip ay mas nais na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang kilalang archaeologist. Matapos ang kanilang mahabang paglalakbay, matagumpay na naibalik ni Beck si Travis sa kanyang bayan sa Los Angeles. Tuwang-tuwa ang ama ni Travis sa pagbabalik ng kanyang anak, at nagsimulang magplanong ipakasal siya sa anak ng isa pang mafia boss. Gaya ng ipinangako, ginantimpalaan ni Billy si Beck ng parehong pera at ownership ng kanyang lumang restaurant. Gayunpaman, muling nagdulot ng gulo si Beck. Habang ipinagdiriwang ang naging matagumpay na misyon, nag-alok siya kay Billy ng isang prutas, ang parehong prutas na ginawa siyang paralisado noon sa Amazon. Ang kilos ni Beck ay higit pa sa isang prank, ngunit ito ay isang paraan ng pagbibigay kay Travis ng pangalawang pagkakataon upang makatakas sa pagkontrol ng kanyang ama, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.